Gospel Reflection ngayong October 6, 2024. So, it's all about marriage. No? It's all about married couples na dapat hindi naghihiwalay. Yun na yung sinasabi, di ba? Marriage is a forever commitment. Hanggang mamatay ka, ano ka sa asawa mo? Naka-attach ka sa asawa mo because it is biblically, kung theologically and biblically speaking, ang nagbuklod sa inyo ay yung nasa itaas. So definitely dapat hindi pwede mo paghiwalay yun. But the only reason that I can, yun na yung sinasabi ni Father Joel na ABCs, yung affirmation, yung boundaries, and then yung connect to God. Yung A at saka B pa lang, wala na kayo nun. No, kasi after so many years, hindi nyo na ina-affirm na ito yung asawa nyo. And then yung B, yung boundaries. No? May asawa na kayo, minsan, yung asawa nakadikit pa rin sa magulang, kaya nga asawa eh. Minsan yung mga kapatid, biyanan, nakikialam dun sa away mag-asawa, yun na nga yung minsan. Na minsan yung dahilan ng paghihiwalay dahil dun sa no, hindi mo hinahayaan na i-work o na mag-asawa yung kanilang problem. And may mga tao talagang likas na babaero at lalakero, di ba? Kasal na pero naghahanap pa dun sa iba, hindi na makontento dun sa asawa. Di ba? Ganun din, minsan nagbabawian, pananlalaki ka, panambabae ka man, lalalaki rin ako. Hindi naman nasusunod nun yung problema. So, hindi na ako mag-aano sa ganyan. Pero dapat nga, kung talaga may asawa ka, asawa mo na lang. Set it straight. No? At maraming tao even celebrities is, hindi na paninindigan yan. Kasi may mga bata, alam mo, may mga anak kayo, sila ang naapektuhan, sila yung masisira. Psychologically, sila yung nahihirapan. Emotionally, sila yung nahihirapan. Sila yung kailangang mamili dahil sa katigasan ng ulo nyo. Yung first reading nitong Sunday na to, na kaya pinayagan ni Moses yung kasulatan ng divorce, dahil sa isang bagay, dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao ng panahon na yun. Ano yung katigasan ng ulo nyo? Yung ayaw nyong mag-submit. Diba? How many times, no? Hindi porket lalaki ka, ikaw lang laging tama. Hindi porket yung babae ka, ikaw nagtatrabaho, aanoy mo yung lalaki. At hindi lang yun, hindi porket anak ka lang, wala ka nang nagagawang tama. Kasi lagi tayong lagi tayong matigas o firm dun sa kung anong contribution natin sa family, ano yung nagawa natin sa family. Pero hindi natin hinahayaang makinig tayo sa ibang tao. At minsan, hard-headed tayo dahil yung ayaw nating madinig, yung ang papakinggan lang natin yung maganda sa ating pandinig, hindi yung pangit. So yun lang yun. Kaya nasisira kaya maraming mag-asawa naghihiwalay dahil sa katigasan ng ulo ng parehong parties. Sasabihin, hindi na ako naaasikaso. Kaya nga walang affirmance. Pag inasikaso ka naman, di ba? Kasi minsan pag inasikaso ko na, naghahanap ka pa di ba? Minsan maging na tayo, di ba? Minsan ang tingin natin sa asawa nating babae, para usan lang which is pangit. Naghahanap ka ng sa asawa mo na hanggang dun lang. Kaya nga sinasabi ko, ang role ba ng asawa manganak lang at magpabuntis lang sa inyo, which is very wrong. Katigasan din ng ulo ng mga lalaki yung kung bakit ganun. So, yun lang po.